Mga bossing, meron din tayong Fortuner dito sa ating shop, no? Ang issue ng ating Fortuner, medyo matabang na lamig. Na-trace namin yung kanyang load na Freon. So kulang siya ng Freon. So kanina nagbabubbles tong ating glass. Maganda rito sa ating Fortuner, meron din isang glass dito para makita kung ano yung galaw ng Freon bukod dun sa gauge natin, no? So issue niya, kulang ng Freon. Tapos chinek natin yung ating evaporator, madumi na rin. So kaya advice na rin natin sa kanila i-cleaning para ma-check yung ating evaporator kung may leak o wala. Cabin filter niya mga bossing, ito yung sinasabi ko. So pagka magpapalit kayo ng cabin filter, kailangan huwag yung nakabent ng ganito or UP ng ganito kasi papasok din yung dumi. Hindi rin niya mapipilter yung ibang dumi na pwede niyang itapon kay evaporator mga bossing. Tas ang palagi ko, hindi ako sure, no, pero base dun sa aking nakita rito sa likuran, parang hindi pa siya naibababa. Kasi yung ating clip nitong ating wire, no, intact pa, hindi pa siya naaangat o hindi pa siya bugbog. Pangalawa, yung ating foam dito mukhang hindi pa punit. So ibig sabihin, hindi pa nabababa tong ating evaporator. So tingnan natin mamaya kung totoo yung ating hinala, no? Kasi may mga palatandaan ng kada technician pag naiangat na o naibaba na ang evaporator, yung mga pwedeng mapunit na foam dahil bibiyakin yan, isa na yun sa palatandaan. Pangalawa, yung ating mga ganito pagka nasungkit na, sigurado ako may tama. Naliban na lang kung may tamang tools yung technician nung tinanggal yan, kaya hindi siya nagkaroon ng parang palatandaan na tinanggal natin, no? O tinanggal nila. O yan, so subukan natin, tapos tingnan natin kung totoo at tingnan natin kung gaano kadumi yung ating evaporator pag na-pull out na natin. Okay, Fortuner to mga bossing. Ito yung sinasabi natin mga boss na kung meron silang tools na para sa pantanggal talaga ng mga clip, kaya hindi niya nasugat yan, parang kagaya na itong gagawin natin dito mga bossing. Ayan, yun. Kita ba? Okay. So, isa yun sa mga kaya hindi niya nasugat yung ating lagayan or walang palatandaan ng sungkit, no? Kasi may mga tools na mga pantanggal talaga niyan. Kaya hindi ko siya masasabi na tinanggal dahil wala akong nakikitang palatandaan ng mga sungkit. So, mamaya papatunayan pa natin yan. Ang hindi lang natin gusto sa nakita natin, yung ating terminal ng ating sakit ng ating resistor mga bossing may kalawang. So pagka nagkaroon ng kalawang yan, palagi ko nabasa ng tubig. Yun lang naman talaga yun eh. Pero ang dahilan nun, pwedeng baka mamaya nagbara yung drain nito or umapaw yung tubig kaya tinamaan to. Wala naman pwedeng ibang tatama dyan mga boss para magkaroon siya ng kalawang. Or sabihin natin, sige, baka nagkaroon ng moist dahil malamig itong evaporator natin, isa siguro yun sa dahilan, no? So, pero pag natanggal natin mamaya, tingnan pa natin kung bakit may kalawang yan. Mga bossing, ito yung sinasabi ko. Dito, wala siyang punit yung ating foam. Yung dito, meron na. Ha? Ba't ito wala? Tayo meron na mga boss. Meron na. Wala. Wala pala. Ito pala yung dugtungan sa biyak. Ito pala yung dugtungan. Dugtungan ng ating foam. Pero ang biyak niya, yan yun eh. So pagka napunit na, dapat andito na yung biyak. Pero wala pa. Okay? Tsaka isang masamang balita, malangis. Mukhang andito rin yung leak na hinahanap natin. Okay, so tingnan natin, leak test natin ito pag natanggal ko na. So hindi pa nababaklas, sigurado tayo ron. Kasi yung punit na nakita ko, hindi yan. Okay, mamaya pupunitin na natin yan. Mga boss, isa rin pala tandaan ng original itong ating evaporator. Ayan yung parang serial number nya. So orig pa to, itong evaporator. So tingnan na lang natin kung may singaw. Parang andito. Ayan. May singaw. Okay, kung wala sa katawan, very good pa. Pero kung nandito sa valve, magpapalit tayo ng panibagong valve. Mga
Mga bossing, ito yung evaporator ng ating Fortuner sa likod. Ang medyo mabigat dito, ayaw magpakita doon sa actual check-up na actual leak test natin na pressure, no? Pero parang meron siyang mali. Meron mga bossing. Nasa valve talaga. Sobrang liit lang. May lumalabas talaga siya rito. Meron talaga. O positive to. Kasi sobrang langis kasi kanina nito, kaya hindi pwedeng wala. Meron lang daw siya doon gabuhok lang. May mga pakonti-konting lumalabas doon sa likod, sa thread ng ating expansion valve, no? Papapalitan natin ng panibagong valve to. Katawan, wala naman siyang nagpapakita. Pero kung year model ang pagbabasihan, kung 2008, 2010, orig pa to mga bossing. So medyo matagal na to, no? So kausapin nila natin yung ating kliyente about doon sa ating nakita na yun. Okay, kasi iniwan sa atin to ng ating kliyente. Umalis na siya. Okay, ito na mga bossing. Palit na tayo ng expansion valve niya. Yung evaporator natin, hindi na muna natin papagalaw. So, kinausap na natin yung kliyente natin. At yan ang tama mga bossing, andyan sa thread na yan. Okay, may mga o-ring naman yan. Kung gusto nyo talagang makatipid pa, pwedeng palitan ng o-ring yan. Pero ang problema, pag nawala na yan sa control o yung kanyang adjustment dyan sa loob, nawala na, hindi na niya makontrol ng tama, baka magbara pa. So mas safe na lang, palitan na ng panibagong valve. Pati yung ating DC cant bag mga bossing, pinapalitan na natin. So dinukot na lang natin yan dyan. Ayun yung pinakambutas ng DC cant bag natin. Okay, ito yun. Pinapalitan na natin, medyo tuyot na rin. Mag-additional tayo ng langis sa compressor. May konti na rin siyang mga nakikita tayong ribaba. Yun, no, yung mga kumikinang-kinang na yan. So hindi mo na rin yan may aalis mga bossing dahil 2009 yung model. Talagang matagal na siya. So swerte na dahil umabot pa siya ng ganong katagal. Pati evaporator natin, dalawa, original pa rin mga bossing, harap sa kalikod. Okay, so yun lang, pati DC cant bag. Pati yung valve sa harapan mga bossing, pinapalitan na natin ng panibago. So dalawang valve, isang DC cant bag, at maglalagay tayo ng langis sa ating compressor. Okay mga boss, load na kami ng Freon dito sa ating Fortuner. Medyo maganda reading sa ngayon dahil nalinis din yung condenser. Pinabomba natin yung condenser ng tubig kaya medyo mababa yung temperatura ng high side natin. Medyo basa pa mga bossing. Pero kahit hindi naman binabasa kanina, medyo maayos naman yung reading ng high side. So merong 32, 33. Tapos wala pang 125 yung high side dahil nga basa pa to mga boss. Saka hindi rin natin makukuha ng tamang reading ngayon dahil wala namang araw ngayon mga bossing. Alas 3 na lampas. Fully load na yung Freon natin. Sige. Okay, tapos ayun na, nagmo-moist na yung ating tubo. Very good na. Tingnan natin yung lamig sa loob. Mga bossing, lamig natin mababa naman ang gist, no? So okay naman. Yun nga lang, syempre, mga bossing, walang araw, so hindi natin siya masusukat na maganda. Pangalawa, dahil yung ating condenser ay nabasa, so hindi natin siya makukuha ng tamang reading sa ngayon mga bossing. So malapit lang naman dito yung ating kliyente, pwede naman natin siyang pabalikin pagka medyo mainit ang panahon or kung magkakaroon siya ng problema sa lamig pagkatanghali, no? Pagka mainit ang panahon. Okay, yun lang naman. Wala naman ibang isyong ginawa tayo rito. Naliban dun sa expansion valve sa rear evaporator. Pero syempre, pinapalitan na natin ng pati harapan valve at saka DC cant bag ng ating filter dryer, yung receiver dryer natin mga bossing sa ating condenser. Okay, yun lang. Yun lang ang ginawa natin dito sa ating Fortuner. At maganda rito. Matagal to na, kumbaga,
alaga pa rin ng may-ari. Masasabi kong alaga pa rin ng may-ari dahil tumagal yung kanyang dalawang evaporator ng ganong katagal, no? So, pero sabi naman ng may-ari, pang coding lang daw niya to. O kaya siguro ganun din ang naging buhay ng ating evaporator. Kaya saludo talaga tayo sa ating mga evaporator na mga original. At syempre sa gamit din ng ating mga kliyente kung paano sila maggamit ng kanilang mga sasakyan, mga bossing, no? Okay, yun lang mga boss. Maraming salamat sa inyo. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you very much mga bossing.